everyone, good afternoon. So for today, I will be discussing about Master Incentives Policy. Ano po, paano nyo ba makukuha yung reward nyo? Ano ba yung mga kailangan nyo gawin para magkaroon kayo ng rewards? Ano po. So here, hindi lang to for Master but also for your student. Ano po. So without further ado, let's start. Sir, ito po yung incentives policy structure. This is weekly. Ano po? So, ibig sabihin, weekly po siya. So, rule. Ano po? Ano ba yung rule nyo? Ano ba yung papel nyo? Of course, master. Ano po? So, you're a master. And then, ano ba yung duty ng master? Ano po? So, unang-una, ayan, recruit new students. Ano po, so of course, kailangan nyo mag-recruit ng mga students para magkaroon kayo ng estudyante. So, saan kayo pwedeng mag-recruit? You can recruit inside Chata, ano po, or yung mga babae na new user, ano po, na gusto maging host, ano po, so sila yung mga pwede nyong i-recruit. Take note, babae lang po yung pwede nyong i-recruit. And then, saan pa? Ano po, so you can recruit also outside. Ano po, you can post on different social media para magkaroon ka ng mga students. Ano po. So, ayan. So, recruit students. So, kapag mayroon ka ng students, ano yung kailangan mo naman na gagawin na susunod? Of course, you must train your students effectively. So, tuturuan mo sila. Ano ba yung mga kailangan nilang gawin? Ano ba yung dapat nilang matutunan na una? Ano po? So, yon ano, di ba? Kung titingnan nyo, nakikita nyo, yung mga student natin is, nakikipag-couple sila, nakikipag-usap sila from different strangers, from different users. Ano po? Kasi ang main goal nyo dito is, unang-una na matutunan nyo is how to interact, how to build communication, paano ba makipag-usap, ano po, paano ba makipag-usap sa iba't ibang tao. And then, of course, para matutunan nyo, ano ba yung ginagawa ng host? Paano ba sila nag-host? Ano po? Kasi, of course, kapag papasok kayo sa isang room, magtatask yung mga student nyo, so nakikita nila kung ano ba yung ginagawa ng host. So, yun yung, dun sila matututo. Ano po? So, yun. And then, of course, yon kapag tinitrain mo na sila, so meron din silang target, ano po, para, of course, yun din yung, kumbaga, yung sukatan para makagraduate sila. And then, kapag nag-graduate sila, at the same time, magiging host na po sila. So, ano yung susunod mong gagawin kapag naging host na sila? Ano po, and take note, kapag naging host na sila, sa agency mo po sila papasok. So, once na ikaw ay master, and then, hindi ka agent, halimbawa, master ka, host ka, tapos nag-apply kang master, tapos wala kang agency. So, kapag master ka, kapag may napag-graduate ka, so magiging agent ka na din po. Ano po? So, bibigyan ka ng link ng main agent mo para maging sub-agent ka niya. Ano po? Pero kung agent ka naman, so wala nang problema. Kapag napag-graduate mo yung student mo, automatic yun ipapasok sa agency mo. Ano po? So, yun. And then, ayan, kapag host na sila, ang next mong gagawin is turuan sila kung paano ba maging isang host. Paano ba maging isang magaling na host. Kasi diba dumaan na sila sa pagiging student. Paano sila makipag-usap, paano ba yung kitaan, natuto na sila dun sa mga host na pinapasukan nila, na pinag-aaralan nila, ano po. So, yun. Yung time naman na kapag naging host na sila, sila na yung host. So, yun na yung ituturo mo sa kanila. Paano ba mag-ask ng gift, paano ba mag-isang professional na host, ano po. And then, the next one is evaluation. So, paano ang sukatan, ano po, para makuha mo itong gift na to. Ayan. So, evaluation, ano po, para sa performance nyo, ano po. So, ayan. So, chine-check namin yun based sa kung ilan ba yung student na na-recruit mo, ilan yung napag-graduate mo at naging host na, ano po, napasok na sa agency mo. Ayan, so specific mission of course para ma-inspire yung mga student natin, para marami din kayong estudyante na kasi once na mayroon tayong incentives policy, so andun yung kumbaga na-encourage kayo to recruit more students. And then yung mga estudyante, mas na-inspire din sila to be your student also. Ano po? And then, yes, once na excited kayo, naturuan yung mga student nyo kasi nga may incentive. So, not all, ano po. But yeah, if you have incentives, parang meron din na, kumbaga, andun yung excitement, ba diba? So, yun, ano po. So, andun yung excitement mo to teach them. So, andun din yung excitement ng mga estudyante nyo na matuto talaga sila. Ano po. Ayan, and then of course, matuto sila, makagraduate, and then maging isang magaling na host, and then makapag-generate ng more relationship. And of course, andun yung time na once na natuto sila ng natuto, so
tataas din yung income nila. Ano po, the way na nagle-level up sila, o maangat yung mga natututunan nila, dumadami yung mga nalalaman nila, so andun yung tendency na kikita din sila ng malaki. Ano po. So, target goals, ayan, to recruit minimum of 5 students per week. Ano po, so ito yung dapat na natatarget nyo within a week para makuha nyo itong incentives rewards. So, unang-una, makapag-recruit kayo ng minimum. When we say minimum, so basta hindi bababa sa 5. 5 pataas yung dapat na nare-recruit yung bagong student. Ano po, una sa ibang yung mga napasok mo na sa dashboard mo. Ano po. And then, of course, to have a minimum of 3 graduating students per week. So, ayan, hindi pwede magkahiwalay yan. So, kailangan nyo makarecruit ng 5 and then makapag-graduate ng at least 3 estudyante sa isang linggo. Ano po? So, more student and high graduating rate, more incentives. So, kung marami kayong student na nare-recruit, marami yung kumagraduate, the more na malaki din yung kikitain nyo. And other student must be active. Ayan. So, dapat of course, dito, kahit na hindi yan, basta ang importante is, nagagawa nila yung daily task nila, generate sila ng gift, nakaka-earn sila ng gifts para mag-graduate sila. Ano po? So, kasi, yung requirements for students is dapat maka-income sila ng at least a minimum of 5,000 diamonds per week. Magawa yung daily task nila para maka-graduate sila. Ano po? So, incentives are rewards. Ayan. So, kapag so, 5 student recruited and 3 graduated. Ayan. So, kung meron kang na-recruit, halimbawa, this week, nakapag-recruit ka ng 5. Tapos, nakapag-graduate ka ng 3. So, meron kang $3, ano po, or 15,000 diamonds. So, halimbawa naman, naka-recruit ka ng 10 and then nakapag-graduate ka ng 5. And then, you will have $5. Ano po. So, kapag marami kang estudyante na nare-recruit and then, yes, marami kang estudyante na nare-recruit, so, $1 per graduated po yung reward mo. So, kung halimbawa meron kang 50, let's say you have a 20 or 30 student na na-recruit, tapos nakagraduate yung 20, then you have a $20. Ano po, so ganun. So, the more na marami kang estudyante na re-recruit, and the more na marami din yung kumagraduate, the more na malaki din yung rewards nyo. Ano po. And then, of course, once na master kayo, may napap-graduate kayo, so automatic yun na magiging agency na po kayo. Ano po? And then, of course, you will also have a certificate of achievement, depende sa performance nyo. Ito yung dalawa kasi. Yung certificate of achievement for a master. Ano po? So, for a master, I think I can give it once na nag-end na to. Kasi itong incentives policy is until March only. First week of March. So, once na nag-end na po siya, so doon ko ibibigay yung certificate of achievement for being a master. And then, upgrade to agency manager naman, ano po, or yung certificate of achievement for being an agency, you need to have at least a minimum of 10 graduated. So, kapag mayroon ka ng 10 na pag-graduate na student, so doon mo makukuha yung certificate of achievement mo as an agency. Ano po? So, ayan lang. Ayan. So, tandaan, ito yung duty nyo, ito yung evaluation, yung mission, yung target goals. Ano po? So, ang mission nyo as a master is ma-inspire. Ma-inspire nyo dapat yung mga estudyante na matuto, maging isang professional na host para kumita ng malaki, paano mag-generate ng more relationship, magkaroon ng maraming kaibigan, ano po, and future high income rate, of course. And then, eto yung rewards nyo. Ano po? So, yan. And then, the next one is monthly incentives reward. So, ito naman, we have a weekly and then we also have a monthly. Ito yung monthly natin. Goal is to incentivize masters to actively recruit and support students, leading to increased program enrollment and graduation rates. Ano po, of course, yung pinaka-main goal naman namin dito is, of course, para mabigyan kayo ng rewards. Kasi kapag may reward kayo, andun yung excitement nyo, andun yung active kayo to recruit, supportan yung mga estudyante nyo, turuan sila, ano po. And then, of course, marami din yung magpapa-enroll or sasali kasi nga marami yung nagre-recruit. Ano po. And also, the more na madami yung nag-a-apply, nagiging student, andun din yung pagtaas ng graduation rates. Ano po. So, both lang siya. And then, eligibility for ranking. Ayan.
So, only master who recruit a minimum of 30 students and a minimum of graduate 10 or more students in a given month are eligible for the top 10 master ranking. Ano po? So, ayan. So, ang mga makakasama lang sa ranking is yung mga master na nakarecruit ng minimum of 30 students. Ano po? 30 estudyante. And then, meron silang minimum na napag-graduate na 10 or mas madami pa ang makakasama sa top 10 master ranking. So, point system, ayan. So, points are awarded based on the number of students recruited and graduated. This dual focus incentivizes both requirement and successful student support. So, ayan. So, we will use point system to be fair for everyone. Ano po? So, points sa bawat na-recruit and points sa bawat na-graduate. Ano po? So, ayan. So, sa recruitment points, as you can see, sa bawat ma-recruit nyo, you will have a 10 points per student recruited. And then, you will need to have a minimum of 300 points required for ranking eligibility. And then, graduation points, 20 points per student graduated, minimum of 200 points required for ranking eligibility. They need a minimum of 500 points. So, ayan, 500 points ang kailangan nyo to be qualified for a monthly ranking. So, take note, sa 500 points na yan, dapat ang 300 dyan is dito sa recruitment and then 200 sa graduation points. Ano po? Kasi 10 times 30 equals 300 points. 10, or 10 na napag-graduate times 20 is equals to 200 points. 300 plus 200 is equals to 500 points. Ano po? So, the more na madami, nag-example, nag-50 yung na-recruit mo, so 500 points. Halimbawa, dumami yung mga napag-graduate mo, so 20 points each yung makakount sa kanila. Ano po? So, ganun po siya. And then, rewards. Ito yung rewards nyo. Ayan, so rewards first, 100k diamonds or $20 para sa top 1. Ano po? And then, top 2 and 3, 75k diamonds or, 75k diamonds or $15. 4 to 5, $10. 6 to 10, 25,000 diamonds or $5. And sa lahat naman po na naka-reach, basta na-reach to kahit na hindi nakasama sa top 10, so they will get a share of 5,000 diamonds. Ano po, so lahat na makaka-reach nito may 5,000 diamonds. And then, ayan, all who reach the requirement will have an award certificate. So lahat na makaka-reach nito is merong award certificate. Ano po? Ayan, so the next one is, ayan, ito naman yung rewards for students. Ano po? So, Student Incentives Program, Diamond Reward System. So, sa Diamond po tayo, of course, para, of course, meron na silang daily task, ano po? And then, leading to graduation and recognition. So, structure, ayan, so ito yung structure niya. So, daily task, student must complete the daily task on my couples. So, kailangan niya, nakukumpleto niya yung daily task on my couples. Ano po? And then, daily reward. Meron na tayong daily reward kasi diba kapag nagtatask sila, nagagawa nila yung task nila so they can earn. Ano po? So, ito, 4,500 is not accurate. Ano po? So, don't mind it. Kasi, yun, nagbago yung task. I mean, hindi siya yan. Nasa 3,000 lang. Up to 3,000. 15 couples, they can get a $0.3. And then, once they complete a 30 couples, they can get $0.6. Ano po? So, weekly goal, accumulating minimum diamond gift income, 5 days of perfect task completion na we qualify student for graduation reward. So, dito, I was just basing on, basta nakagraduate yung student. So, weekly goal niya is to have at least a minimum of 5,000 diamonds. So, dapat 5,000 diamonds plus and nagagawa yung daily task in order for her to graduate. Ano po? So, kapag nakagraduate siya, so, they will be receiving a graduation rewards. Ano po? So, upon graduation, so, halimbawa, nagawa niya lahat ng requirements. Ano po? So, yung mga student nyo is makaka-receive ng 5,000 diamonds in a certificate of completion. Ano po? So, yung certificate, hindi siya certificate of recognition. Certificate of completion kasi nga, nakagraduate sila. Yun yung nilagay ko na certificate of achievement for being an official host. So, eto po is makukuha nila kapag napasok sila sa icebreaker. Yung certificate of achievement. Ano po? So, ayan. Ayan lang naman and I hope that, So kung natapos mo to,